Sinagot ng Palasyo, PNP at NBI ang naglutangang tanong matapos ang gulo sa Senado kagabi. Palaisipan ngayon kung nasaan na si Senator Bato de la Rosa at posible pa bang palabas lang ang kaguluhan? Live po mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano ba yung mga impormasyon na inilabas dyan sa briefing? Ruth, kung totoo man na nakaalis na nga ng Senado itong si Senador Bato de la Rosa, sinabi ng National Bureau of Investigation na responsibilidad o pananagutan na ito ng pamunuan ng Senado. Yan ay matapos ngang lumabas yung bali-balita na nakaalis na si Senador Bato de la Rosa mula sa Senate premises kaninang madaling araw kasunod nung nangyaring putukan dyan sa Senado kagabi. Kinukumpirma pa raw ng NBI ang balitang nakaalis na sa tanggapan ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Pero paglilinaw ni NBI Director Melvin Matibag, hindi inaresto si Senador Bato nung Lunes kahit pa may arrest warrant na ito mula sa International Criminal Court bilang respeto sa mataas na kapulungan. Isinailalim kasi siya sa Senate custody. Ibig sabihin, kung kailangan na niyang humarap sa kanyang kaso, Senado raw dapat ang bahala dito. Pero bahala na raw ang Department of Justice na magsalita kung ano ang pwedeng liability o pananagutan ng Senado. Naritong bahagi ng panayam ni NBI Director Melvin Matibag. Active pong Department of Justice, they're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arrestuin. Pero I feel that dapat yung amin pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong atin mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Ine-imbestigahan din daw sa ngayon ang hinalang staged o scripted lang ang nangyaring putukan sa Senado kahapon. Sabi ni PNP Chief Nartates, hindi bababa sa 30 putok ng barilang nangyari kahapon na galing sa loob ng Senado o sa panig ng Office of Sergeant at Arms. Ito ay kung pagbabasihan ang mga basyo ng bala. Giit pa ng NBI, hindi NBI agent si Mel Oragon na sinasabing nag-drive para sa NBI personnel. Volunteer lamang daw ito. Nagpunta raw ang mga NBI sa GSIS sa hiling ni GSIS Chair Wick Veloso para i-secure ang kanilang tanggapan. Ang sinasabing drilling na narinig kahapon ay ginawa raw ng NBI para ikandado ang pinto at hindi makalagos mula sa Senate patungong GSIS. Malinaw din daw ang utos sa mga NBI na nasa GSIS building na i-secure lang ang GSIS pero wag gagawa ng anumang aksyon para arestuhin si Senador Bato. Pakinggan naman natin ang sinabi ng PNP. Doon sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and Binigyang diin din ng NBI na hindi sila ang unang nagpaputok ng baril, kaya hindi maalis ang sentimiento ng ilan sa kanila na mukhang scripted o staged ang nangyari kahapon kahit pa iniimbestigahan pa ito. Kabilang din sa iniimbestigahan si Osaa Aplaska. Naritong sinabi ng NBI. I'll be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Kung kapabayan. Utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos tiyaking maayos at patas ang gagawing investigasyon. Nauna nang sinabi ng Pangulo sa kaniyang video message kagabi na lahat ng nakitang naka-uniforme sa Senado ay taga roon. Wala rin daw siyang utos na arestuhin si Senador de la Rosa. Naritong bahagi ng video message ni PBBM. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
Ruth, nanindigan naman si NBI Director Matibag na wala silang nilalabag na batas. Ito ay kasunod nga ng sulat ni Senador Amy Marcos na humihikayat kay Pangulong Bongbong Marcos na i-relieve muna itong si Director Matibag at iba pang NBI officials habang isinasagawa ang investigasyon dito sa nangyaring insidente sa Senado. Ang sabi ni Director Matibag, opinion yan ni Senadora Amy Marcos, pero siya ay naninilbihan base sa pleasure o kagustuhan ng appointing officer at yan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ruth? Linawin ko lang, base dito sa report ng PNP, di ba sinasabi na yung OSAA ay unang nagpaputok, pero ito ay warning shots. Tapos nagpaputok din ba ang NBI? Yes, yan yung lumalabas sa Ruth. Meron ding sumagot ng putok, pero sa ngayon, kasalukuyan pa nilang ine-imbestigahan kung ano talaga yung nangyari, kung paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito. Pero ang malinaw dyan sa sinabi nila sa press briefing kanina, hindi raw nagpunta doon ng NBI para sugurin ng Senado o arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Naroon lamang sila sa GSIS premises at ang utos sa kanila ay i-secure yung GSIS at the same time i-monitor lamang kung nasaan si Senator Bato de la Rosa because that's part of their mandate. Pero wala daw utos sa kanila na arestuhin o gumawa ng anumang operasyon kaugnay dyan sa Senado. Ruth. Isa pa dun sa bahagi naman ng Malacanang, wala bang nabanggit kung may posibleng liability o pananagutan ng mga senador kasi yung ibang legal experts are saying baka nagkaroon ng posibleng obstruction of justice eh. Tinanong natin yan kanina sa NBI at habang isinasagawa yung press briefing dito sa Malacanang, pero tumanggi sila na sagutin ng direkta yung tungkol sa posibleng liabilities ng ilang mga senador dahil nga sa pagkakaalis dito kaya Senator Bato de la Rosa mula dyan sa Senate premises. Ang sabi lamang nila, ipinagpapaubaya na nila sa Department of Justice yung pagbibigay ng pahayag dahil this is a legal matter, so mas maiging yung eksperto na daw sa usapang legal yung magbigay ng pahayag patungkol doon sa responsibilities and liabilities ng Senate leadership kung meron man. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.